Magandang buhay! Last episode, sinagot natin yung tanong ko ano nga ba yung magandang bilhin or sulit bilhin sa dalawa, si Toxic R-Type Disc ba o si TRH Infinite. Kung di nyo pa napanood yun, nandyan lang sa YouTube channel ko, hanapin nyo lang dyan, latest lang din yun. And may nag-comment ulit doon kung ano nga ba ang magandang bilhin, si Toxic R-Type Disc ba o si Sanpete Triton. So sa video na to, sasagutin ko kayo kung ano nga ba yung magandang bilhin sa dalawa. So like, comment, and subscribe. Bago tayo magsimula, nandito ka pala tayo ngayon sa Budget Bikes Cavite. So yung mga papakita ko dito lang niya mabibili mga alien. Ayan yung kanilang address, yung kanilang Facebook page. So like, comment, and subscribe. Let's go. Ngayon malalaman natin kung sino nga ba ang mas sulit bilhin base sa tanong, si Toxic R-Type Disc ba o si Sanpete Triton. So simulan natin sa kanilang mga bike check tulad ng ginawa natin nung last time sa ating latest video. Ito si Toxic R-Type Disc ay makinis na yung kanyang frame. Kitang-kita na naman dito, color brown. Yung binago dito, sabihin ko na kaagad, yung mga old stock nito or yung mga old version nito, yung two-tone color na nasa kanyang frame. And ito, oil slick to, pero ngayon ito na yung kanyang latest. Tapos pinasimple nila lang yung kanyang decals, nandito na yung two-tone color niya. Smooth welding pa rin naman. Feeling ko yung frame nito ganun pa rin, walang binago sa frame, decals lang. Ayan. Yung check natin size 46, so okay to sa mga maliliit, nasa 5'2", 5'4", 5'5", mga ganon. Yung lagayan natin ng ulam, nandito pa rin sa down tube and C-tube, yung top tube niya ay meron pa rin ditong ride without limitations, nandito pa rin yung warning, 700C, simple lang yung design. Ito ay color brown, metallic brown pala to. Ayan, yung head tube nito ay tapered na rin. Dito, sa cable routing niya, meron siyang cable routing sa down tube, left and right. Yan yung FD and RD. Yung top tube na cable routing naman ito. Ito yung kanyang disc brake cable sa kanyang likod. Yung FD, ang ginamit dito ay naka-brace on na rin and naka-send sa Ignite. So, pag send sa Ignite, 2x9 speed yan. Dito tayo sa kanyang crankset, 50-34 Halotech, meron na gusto pamunta sa mundo nila Eugene, 170mm, ito yung alloy na part, ito yung bakal. Yung kanyang chain naman ay stock lang din sa mga ganito. Yung usual sa mga namabudget natin ay ganyan talaga yung mga stock chain nila. Dito sa kanyang RFD, yung usual na daanan ng RFD, and meron nga pala, dagdag ko lang din dito, ayan, meron na rin bike skin dito para pag nag-change lap kayo, hindi gagas-gas yung frame. Dito naman sa RFD niya, yung RFD na ginamit dito ay Sensa, Ignite din, so 2x9 speed yan, ganito yung nakalagay sa aking Beta Half Moon. Kinsenas katapusan. Dito naman tayo, 9 speed, cassette type, 11, 32 teeth. Ayan. Yung hubs naman ito ay alloy pero ball bearing pa yan. Yung brand, walang brand, so alien yan. Dito tayo sa spokes, ginamit dito ay 28, double wall alloy rim, Toxic yung decals, yung gulong, Kenda. Yung size naman ay 700 by 25C. Ayan, yung 25C. Ito yung clearance ng 25C sa likod. So kung may magtatanong, siguro mga 28C. Yung pinaka-max niyan. Ayan, wag niyo ipilit yung 30 to, 32. Aero to, hindi ito gravel. Ayan, no? So sa likod naman, 160mm yung kanyang rotor, standard lang yan, 6 bolts, naka-IS international standard, naka-single piston, mechanical. Dito, naka-quick release din. Seat post naman ito ay pa-aero type, manipis. Stock pedals naman ito ay bakal pa, may kabigatan yan. Ito, yung upuan nito ay Toxic na rin yung ginamit. Malambot-lambot na rin. Sa kanyang fork, ito ay alloy na, yun nga lang, medyo makapal-kapal to. Parang yung mukha mo lang, yung fork niya, hindi siya yung paleg type. Tulad nung version nito na nakakaliper, ito ay ganyan, diretso lang siya dyan. Dito naman, parehas lang yung wheelset sa likod and sa unahan, spokes 28, double wall alloy rim, and ito ay bakal pa. Alloy pero ball bearing pa yan. Yung kanyang valve nga pala ni Toxic ay naka-Schrader pa. Dito naman sa gulong, 700 by 25C din. Quick release din, 160mm rotors and 6 bolts. Dito tayo sa kanyang unahan, tapered na rin to. Ito naman, headset niya. Kapag ganitong walang brand, matic yan. Yan ay ball bearing pa. Dito, sa kanyang stem, 90mm, medyo mahaba-haba. Clamping 31.8. And yung kanyang drop valve dito or aero bar. Ayan. 160mm rotors, 6 bolts. Dito tayo sa kanyang unahan, tapered na rin to. Ito naman, headset niya. Kapag ganitong walang brand, matic yan. Yan ay ball bearing pa. Dito, sa kanyang stem, 90mm, medyo mahaba-haba. Clamping 31.8. And yung kanyang drop valve dito or
Hindi siya totally flat, medyo mataba-taba, pero may polymer siya dito. 420mm. And yung kanyang drifter or brake and shifter ay Sensa Ignite. So yung presyo nito, ganun pa rin. Dating 15K, 12,800 pesos dito kay Budget Best Cavite. And sa mga suki yung bike shop, ito naman si Sunpeed Triton. Pacheck din natin ang mga bilisan. Si Sunpeed Triton ay kung mapapansin nyo, mas mahaba yung kanyang top tube dito. Nung sinukat namin to, yung top tube niyan ay 52. Ito naman medyo mahaba, 55. Kasi yung size nito ay 53. So panghigante to. Ayan, meron itong 54. Yun na yata yung pinakamalaki na ito kay Sunpeed. 54. So yung size talaga ng Sunpeed medyo malaki. Yung decals naman ito, ang mas gusto ko kaysa doon kay Toxic. Ayan, may mga ganyan-ganyan dito. Ayan, halo-halo yung kulay niya. And bukod doon, hindi siya glossy, matte type siya. Gusto ko talaga yung mga matte color. Yung top tube, napakasimple lang din dito. Nandito yung Triton. Head tube dito, 42, 44 ng taper dyan. Nandiyan yung logo ng Sunpeed. Dito naman, yung down tube dito parang triangular. Sunpeed, kaya compare doon kay Toxic, manipis. Parang pandesal na lapit-pet sa umaga. Dito, yung lagayan ng ulam, dalawa pa rin. Down tube and seat tube. Ayan, makinis. Dito tayo sa kanyang RFD, clamp type. Ito ay Sensa Reflex. So, pag Reflex, 2/HP dyan. Yung kanyang crankset, 50, 34, square taper, 170mm raw wheel yung ginamit. Chain naman, stock chain lang din. Tulad doon kay Toxic R-Type disc. Yung RFD, Sensa Reflex din, 2/HP. Ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-speed. Kung si Toxic R-Type disc ay naka 1132 teeth, ito naman ay 1128 seat. So okay ito sa mga patag, no? Kung gusto niyo mamatrat sa patag, okay itong ganitong setup. Yung kanyang spokes ay bakal pa to 48, yung ginamit dyan. And ito ay naka double wall alloy rim. Tingnan niyo yung ano nito, yung valve nito. Kung si Toxic R-Type disc ay naka Schrader, ito naman ay naka Presta valve na. Ayan. So naiya yung Presta. Ayan, Presta valve yung ginamit dito. Yung kanyang hubs ay Solon, ang may-ari ng David Solon. And yun nga lang, ito ay alloy pero ball bearing pa yan. Yung gulong, same size lang, kaso wala siyang brand yung ginamit kay Sunpeed Triton. Ayan yung size niya. Ayan, mag-focus ka, mapapahiya tayo. 700/25C. Ayan, ito yung 25C kung mapapansin nyo. Yung kaibahan niya kay Toxic, ito ay naka rim brake. Ayan siya. Dito sa likod, 160mm rotors. Wala tayong makita dito. So, si Sunpeed Triton, hindi na siya gumawa ng version niya na naka-disc brake. Yung kanyang caliper dito, wala rin siyang brand. Dito, Sunpeed na rin yung ginamit na seat post. Alloy na rin, 27.2. Yung haba niya nasa 350mm. Stock yung kanyang pedals, naka single bolt lang dito. Yung kanyang upuan, Zeus. Ayan, si Zeus na rin yung ginamit, yung tatay nito. Dito naman, sa kanyang fork. Maganda yung hubog ng fork nito. Ayan, Sunpeed na rin. And alloy siya. Sa unahan, same lang din. Solon, alloy, ball bearing yung hub, 20 spokes, bakal pa yan. Double wall alloy rim, and naka-Schrader valve din. 700/25C unbranded. So yung gulong niya ay Alien, wala siyang brand. Dito naman, naka-quick release din. Head tube, 934, 42, 44. Itong Ginea ay ball bearing pa yan. May pangalan, pero ball bearing pa. Dito naman, I think mas mahaba na konti ito, nasa 43 to 44mm to, compare doon kay Toxic R-Type disc, and pabilog siya, tubular. Yung kanyang drifter naman ay Sensa Reflex. So yung presyo nito dito kay Budget Best Cavite ay dating 16, 14.5 na lang. So ngayon dumako na tayo sa ating discussion tungkol sa sino ba ang pinakamagandang bilhin sa kanilang dalawa. Timbangin pala muna natin sila. Umpisahan natin kay Toxic R-Type disc. So nakikita ko na mas mabigat to kaysa doon kay Sunpeed Triton. 3, 2, 1. Dahan-dahan lang. Yan, hindi tayo naka-digital na timbangan. Okay.
almost 14 kg. So, bawat guhit niya mula dun sa 10 ay 1. Ayan. So, almost 14 kg na siya. Mga 13.8, mga ganun. Si Tosik R-Type to naman tayo. So, dapat mas magaan to. Kasi nga, naka-rim brake lang to. 3, 2, 1. Okay, isang buhat lang. Ayan. Nasa 12 kg lang siya. Almost 12.5. Ayan, ito yung 10, 11, 12. 12.5 kg lang siya. Si Sunpeed Triton. Ngayong nakuha na natin yung timbang nila. So, mas magaan si Sunpeed Triton. Nasa 12 lang. Ito naman is almost 14 kg. So, simulan natin sa mga ayoko sa kanila. Unang-una dito kay Tosik R-Type Dis. Ang ayoko talaga dito yung kanyang fork. Masyadong malapad to. Kung ginawa niya lang ganun kanipis katulad doon kay Triton, mas okay sana. Pero siguro ginawa nilang ganyan kasi nga aero nga daw, pero dagdag bigat din yan. Ayan, medyo mataba-taba to eh. Yung una nito parang palig type siya, pero ngayon kasi mas ganyan. Ganyan yung version nila kapag naka-disc brake. So, yung pangalawa naman ayoko dito, yung hubs nila ay alloy pero naka-ball bearing pa to. Ayan, sana ginawa lang nila itong naka-seal bearing na rin. Pero sa budget niya, na 12,800 pesos, tingin ko naman ay okay na rin. Palag-palag na rin to sa ganyang presyo para sa mga nagtitipid na gusto na aero, na maangas-angas na rin and naka-Halotech. Siguro ang future upgrade nyo lang dito yung kanyang hubs. And kung gusto nyo gawin tong Shimano Sora or 105 in the future, okay na rin to sa 12.8. Ngayong month, no, or ngayong year, mga alien, is palag-palag na rin yan. Dito naman, kay Sunpeed, ang ayoko lang dito, wala siyang binago. Lumipas ang mga taon. Hindi mo na siya ginawang Halotech, wala siyang nilabas na bagong version. Pero yung decals nito, mas nagustuhan ko. Compare doon, napakasimple lang ito. May mga design. Sa mga di nakakalam, nung pandemic, si Sunpeed Triton yung talagang unang-unang naubos at hinahanap ng mga tao, ng mga alien. Ayan, ito yung pinakamabili na road bike nung panahon ng pandemic. Isa pa sa, hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang hubs. Ayan, yung salon, nakala ko naka-seal bearing na yan, pero ball bearing pa pala yan. And yung top tube, masyadong mahaba to. Nasa 55 yung sukat niyan. Siguro given kasi nga naka-53 naman yung size nito. So pang higante, kung higante kayo, ganito yung bilhin nyo, yung mga Sunpeed kasi malalaki yung sizes ng Sunpeed. Pero kung di naman, maliliit lang kayo, yung Tosik R-Type Dis na. So bukod doon, wala na rin siguro kung ibang komento dito kasi ito ay naka-Schrader valve na rin siya, pareho sila ng gulong, pero yung gulong nito ay Kenda. Ito naman yung gulong na ginamit dito ay Alien. So walang brand, pati yung kanyang caliper doon. Yung upgrade naman siguro dito kung gagawin nyo tong Sora or Claris in the future, pwede naman, hindi naman ako magagalit. So bukod doon, maganda yung decals niya. Ito ay non-tapered, ito naman ay tapered, ito ay naka-press na valve. Si Triton, si R-Type Dis is budget dahil naka-Schrader valve pa siya. So para sa akin sa sarili kong opinion, yung price difference kasi nila, ito 12,800 pesos versus 14,500. So magkano yung price difference nila? Nasa 1,700 pesos kung hindi ako nagkakamali. So sa 1,700 mo, para sa akin mas pipiliin ko na si Sunpeed Triton. Although naka 8 speed lang yan compare dito na 9 speed. Para sa akin, mas sulit to kasi mas magaan siya. Naka-rim brake siya. Pero ang gusto ko talaga sa isang road bike ay naka-disc brake para mas okay sa ahon. Pero depende rin siguro sa gumagamit. Yun yung malaking factor niya na nagpagaan sa kanya. Yung kanyang rim brake dyan. Although nakasalon pero ball bearing pa. Para sa akin mas sulit si Sunpeed Triton sa 1,700 price difference. Pero kung may budget kayo na ganito lang talaga, sobrang limited lang ng budget nyo, 13K lang pero nyo, meron pa kayong sukli dito, 201 pesos. Ayan. So dito kayo, kung ganyan ang budget nyo Pero kung kaya nyo isagad na plus 1,700 pa sa budget nyo, dito na kayo kay Sunpeed Triton. Although hindi siya naka-tapered, okay na rin to. Ito yung pinakamabenta nung pandemic. Huwag na kayong magtaka dahil ang ganda niyang geometry nito. Although malaki yung mga sizes niya, pinakamaliit yata nakita ko dito ay 46, pinakamalaki ay
54. So si Sunfit ay malaki talaga yung sizes niya. And maganda yung kanyang decals, yung kinis niya, makinis na rin. Naka full internal cable routing. Yung down tube niya, nagustuhan ko rin, parang triangular. Ayan, parang Illuminati. Sunfit na rin. And nandito yung Triton, napakasimpleng design lang yan. So gustong gusto ko, yung kanyang decals, geometry, yung kanyang kinis. Ayan. Dito okay din naman, kaso masyado siyang malaki. Ayan. Siguro dahil nga aero siya, kaya mas manipis nga dito. And ito lang talaga yung pinakayoko dito, yung kanyang fork. Ayan. Sana yung fork ng rim brake version nilagay dito, kasi naka-leg yun, parang pag ganun. Ito masyado siyang makapal. So yung bigat nito, almost 14 kg. Compare dito, na nasa 12 lang talaga siya. Almost 12.5. So para sa akin dito na ako, kay Sunfit Triton. Konting upgrade na lang to kung sakali, pero sa ganyan, ang pogi niya nito. Kung papugi yan, sabihin natin papormahan, para sa akin mas okay to. Ito maangas din. Yung itsura niya, lalo kung pormado ka rin, maangas yung mga aero, pero para sa akin, mas ganito lang. Pili ko mas pogi ako dito pag ito gamit ko. See? Sunfit Triton. So, 1,700 difference. Anong masasabi nyo, mga alien? So, abangan nyo. Meron pang isang nag-comment sa atin na ano nga ba mas magandang bilhin, Sunfit Triton ba o si TRH Infinite? Isusunod na natin yan, mga alien. So, sa ngayon, ang final verdict ko dito, ang bibiliin ko sa 1,700 pesos difference. Dito ako kay Sunfit Triton. So, kayo, anong bibiliin nyo, mga alien? Pareho ba tayo ng opinion? Si Sunfit Triton di ba pipiliin nyo? Over kay Toxic R-Type D. So, no hate kay Toxic R-Type D, Para sa akin, mas sulit yung ganito. Sa ganyang price range, 1,700 pesos difference. Like, comment, subscribe, mga alien. Kung gusto mo ng mga ganitong content, marami pa tayo magiging ganitong content. Kung meron kayong request, comment down below. So, mabibili yan dito. Kung gusto nyo bilhin to, kay Budget Buys Cavite. Ito yung kanilang address. Dito yan sa Imus Cavite. Mayroon din silang Shopee. Yan yung Shopee nila and yung kanilang mga TikTok account. Ayan, pwede kayong umorder dyan sa dalawang yan. So, kayo mga alien, like, comment, subscribe, so be it. I love you all. Designing out.